guys, this is a friendly reminder. Welcome to another series natin ng Cheer Up. Makakasama natin isa sa mga pinaka-iniidolo pagdating sa musika, sa pagdating sa arts, sa craft niya. Walang iba kundi ang isa sa mga pinagmamalaki ng Gensan na kasama sa The Voice way back then pa talaga, Sean Oquendo. Palakpakan! Si Sean, isa sa mga talagang nakilala ko na way back then pa, na nakita ko na sa The Voice pa talaga. Pero, ang hindi kasi alam ng karamihan bro, kung paano ka talaga nagsimula. Yun kasi ang pag-uusapan natin ngayon. Okay? Kung mapapansin niyo, di ba, astigin, talagang napaka-core niya talaga is yung talagang passionate. Pag makikita niyo yung kanyang mga content niya, anong pinaka nag-viral na video ng kanta mo? Kanlungan, oo, yun. Kasi yung atake, ibang-iba eh. Parang inangkin mo na yung totoong kanta eh. Parang ikaw, parang ikaw na yung nagsimula talaga ng kanta. We all know na hindi naman talaga ikaw gumawa ng kanta, but you know that your version, para siyang iyo talaga yung kanta. Yun yung maganda. Halos ganun yung mga comments diba? na nababasa ko. Hindi ako doon curious eh. Ang pinaka-curiousan ako ngayon, pinaka-curious ako as of now is, sino si Sean? Sean ba talaga pangalan mo? Sean. Sabi, pangalan pa lang, pang ano na talaga. Hindi mo na kailangan ng stage name. Sean na kagad, di ba? Sean. Saan ka nag-start? Taga-saan si Sean? Ano yung buhay mo before? Pagkasimula ng pagkabata Alright. mo? From Gensan talaga ako. Dito ako pinanganak sa Gensan. Saglit lang kami dito. Parang dito ako nag-nursery hanggang kinder. Tapos elementary, palipat-lipat kami. Kasi yung work ng daddy ko, palipat-lipat. And ayaw niyang mahiwalay kami sa kanya. So every time na lilipat siya ng sumasama kami kasi ayaw niyang Teka, ano bang trabaho ng daddy siya, mo? agriculturist. Tapos parang, kasi marami silang, diba, sa siya, sa mais, corn. So marami silang mga areas na, so every year, lilipat siya ng place para i-check na naman yung mga mais dun sa lugar na yan, ganun. So originally, Gensan, hindi naman talaga kayo Gensan. Dito na-assign yung papa mo No, na hindi. time. Dito ka na pinanganak. Dito ako pinanganak. And from Gensan talaga kami. Pero yung daddy ko is from Aklan. Si mama ko naman from Dumaguete. Aklan is... Bicol ba yan? Visayas. Aklan, Visayas? Yes. Visaya pa rin. Aklanon. Okay. Yes, Aklanon. Marunong ka? Hindi. Mahirap. Tapos mama mo, From Dumaguete. Dipolog, yes. Tapos dito na sila nagkakilala sa Gensan. Ito pinanganak. Tapos napalipat-lipat na kami. Cagayan, Bukidnon, Kidapawan, Marbel. Basta ang dami-daming kaya palipat-lipat din ako ng schools. Iba-iba rin yung mga kaibigan. Kung wala akong kaibigan na talaga na parang yung... Pang matagalan mo ng kaibigan. Pero meron may mga friends ako sa Gensan na naging kaibigan ko rin ng ilang years, 13 years, 15 years. Pero hindi kami nagsasama lagi kasi syempre palipat-lipat din ako and nung 2009 nag-Manila na ako. So siguro sa 35 years ko dito sa mundo, siguro 10 years lang yung stay ko sa Gensan. Yung 25 years sa iba-ibang lugar yun. Does it affect you? Siyempre palipat-lipat kayo. Yung parang naging malungkot ba yung childhood mo that time? Di naman malungkot. May lungkot pero masaya. Mas lamang yung saya kasi may nakikilala kang bago. 'Di ba? Ang malungkot lang doon na part is pag aalis na kayo tapos may naging best friend ka sa lugar na to, 'di ba? Tapos kailangan niya talaga umalis. Lalo na pag yung bata ka pa, elementary ka pa lang, di ba, nagka-best friend ka, pag naghiwalay ka, iiyak ka talaga, di ba? So, yun yung malungkot na part doon, pagka umalis na kayo sa lugar na, Kasi nag-i-stay lang kami sa isang lugar ng siguro 3 years, tapos lipat, 2 years, lipat, ganun. Pangilan ka? May kapatid ka ba? Meron, 3 kami. Pangalawa ko, gitna. Black sheep. Ikaw yung black sheep? Black sheep ng family. Hindi, baka sa kutis lang, ikaw naman. Pwede. Pero talaga. Bakit mo na-consider na black sheep ka? Sinabi sa akin eh. Talaga? Ng mama mo, papa mo? Hindi, lola ko. Lola mo? Kasi, alam mo yung second child syndrome? Yung middle child. Middle child syndrome pala. Middle child syndrome. Parang ikaw yung pinaka... Sa akin lahat binubuhos eh. Pagka may mali yung bunso or yung tawag dito? Panghanay. Parang ikaw yung lagi, ikaw yung sa'yo yung kasalanan lagi. Parang ganun. Tapos ako lang din kasi yung di nag-aaral ng mabuti. So,
Yung kapatid ko, tsaka yung ate ko, graduate sila. Ako lang hindi gumraduate. Pagre-rebelde ba yun para sa'yo? Siguro pagre-rebelde ba yun? Considered mo ba yun? Tapos ako lang yung may mga tattoo. Sa family namin, ako lang yung ganito. Kasi mga pinsan ko, wala. Do you think dahil sa naging middle child ka, factor yun para masabi mo na naging black sheep ka? Or is it because of the situation na naging middle child ka, kaya siguro sa naiipit ka sitwasyon lang na naging middle child ako, kaya ako naiipit. Tsaka, di ko lang alam, pero ano kasi, iba rin yung ano ko kasi, iba yung ano ko, iba yung ways ko. Yung kapatid ko tsaka yung ate ko, medyo ano sila medyo yung parang tao talaga na okay, aral lang mabuti, ganun. Ako hindi, iba ako. Grabe, parang tao. Ay, hindi ako tao. Alien. So, ganun, di ba? Kasi iba ako, parang nung mga school days, parang wala, iba yung ano ko talaga, iba, parang sa iba ako na, iba yung trip ko, ang dami kong ginagawa sa buhay. Parang naging ano lang yung ano sa akin, yung pag-aaral, parang hindi siya naging yung priority. Di ba sa atin naman dito sa Pilipinas, or sa lahat naman siguro, priority talaga yung pag-aaral. Ako naman, parang wala. Issue yun ngayon eh. Diskarte o diploma. Diskarte o diploma. Sa'yo, hindi ganun. Hindi ganun priority ang pag-aaral that time. Hindi ko siya naging priority hanggang ngayon naman eh. Para sa akin naman, parang... Hanggang ano ba yung naabot mo na... College din naman. College. Nagtapos ka ba ng college? Hindi. Anong course mo dati? Marami. Oo, dami. Ano yung naging course mo? Architecture. Talaga? Yes. So magaling ka mag-drawing talaga? Medyo. Okay, sige. Proceed. Architecture, IT, graphics, animation. Wow! IS, Information System. Ano Sa daw? Manila lahat yan? Kasi Hindi. 2009 sabi mo, nasa Manila ka na. Yes, 2006 akong gumraduate ng high school. So, nag-college ako, first course ko is architecture sa UM, Davao. Davao pa. Yes, Ayun, kasi Davao. lipat-lipat kayo. Doon din ako nahilig sa pag-akyat ng bundok, mountaineering. Davao. May ano kasi doon, Trimok, alam mo yung Trimok? Naririnig Tribo, Mindanao Mountaineering Lab. Ayun, kasama ako doon dati. Tapos, dito sa Gensan, sa ACLC, Polytechnic, STI. Inikot mo. Lahat ng school dito. Inikot mo na. Basta, ang dami kong course, ang dami kong schools na napasukan. And, walang nagtagumpay. Walang nagtagumpay. Hindi ako napag-graduate ng mga schools na. Nung nasa, ano na kayo? Sa Manila, ano na yung naging parang career mo nun? Wala, sumusunod ka lang sa parents mo that time, sama-sama lang? Hindi. Ano? Ako lang yung nag-Manila. Bali, parang lumayas ako sa bahay. Dito yung parents. Literal na mga kapatid ko nandito rin. Ako lang mag-isa sa Manila. Ano yung nagpaalam ka or basta na lang ginawa mo siya? Parang nagpaalam. Kasi nung umalis ako, nag-iwan naman ako ng letter sa ref. Nag-iwan ako na parang sabi Literal na layas yun eh. Di ba? Hindi, nagpaalam pa rin, may letter. May letter, okay. Ma, Daddy, alis muna ako. Parang hindi ko mahanap yung sarili ko dito sa Gensan. How young are you that time? Anong year ba yun? 2009, mga 2008 ata. Mga around 20s ka? 19, 18, 19, gano'n. Grabe, nung tapang mo ha. Lakas ng loob mo ha. Medyo. That's first time mo nun sa Manila na magstay? Yes. Wala akong kilala sa Manila. Wala akong tropa doon. Paano bro? Pero, kasi before ako pumuntang Manila, kasi, alam mo yung sa mall, dance pad? Oo, yung... Pump it up. Basta, dance pad. May mga competition yan every year. Ako yung representative ng Gensan sa national competition. So, talaga? every year, nasa Manila ako. So, dancer ka rin? Before ako kumanta, dancer talaga ako. Yun, no? Hindi ako... Ngayon mo lang ba yan sinabi? Na dancer ka dati? Or ngayon mo lang ba namin yan? Wala pa nakakaalam niya. Dito lang. Wala. Ay, may mga videos ako sa YouTube, pero parang treasure hunting. Mahirap na hanapin. So, dancer ka pala dati? Yes, so. Okay, tapos, then? As in, hindi ako kumakanta. Sayaw talaga, sayaw. Since elementary hanggang high school, sayaw talaga ako. Hindi ka... Hanggang college. Ayun, basta yun, every year, nasa Manila ako. Tapos, every punta ko doon, parang mas nafe-feel ko na, parang dito ako bagay sa Manila. Kasi parang lahat ng trip ko, nahanap ko dito. Di ba? Kanya-kanyang trip dun no? Oo. Isang araw, nag-decide ako na parang hindi ko na kaya dito sa Gensan. Kasi ano rin kasi dito parang halos everyday pinapagalitan ako. Parents ko, mga tito, tita ko, lola, lolo ko, pinapagalitan ako kasi dami kong papatato ako, gano'n. Tapos, ayun, di ako nag-aaral. So, pinapagalitan ko lang, sabi ko, alis muna ako dito. Parang hindi ako bagay dito sa Gensan. Sabi ko, hanapin ko muna sarili ko sa ibang lugar. So, ayun, pumunta ako Manila. Nakitira lang ako dun sa mga tropa, mga nagda-dance pad din.
din. Oh, Nakikitira okay. lang ako. Ngayon, dito ako matutulog sa isang tropa, tapos kinabukasan doon naman sa isa. Palipat-lipat lang, wala akong ano doon. Hanggang sa may doon, parang maliit lang na boarding house. Nagrent na ako. Tapos, ayun na, basta doon na sa Manila doon na lahat nabuo yung yung pagkatao ko sa Manila. Hindi dito sa Jensen. Oh, okay. Yung hanggang sa nag-The Voice na, Wait lang. oh, Dancer ka. yes. So, paano mo na-discover na magaling ka palang kumanta? May ba sa'yo? Influence ba sa'yo? May nagsabi sa'yo na, uy, okay boses mo ah. Parang pwede ka kumanta. Ganun ba yun? Or alam mo na sa sarili mo na magaling kang kumanta? Hindi ko masabing alam ko na magaling ako kumanta kasi hindi ko naman alam kung ano yung magaling. Oo nga. Kasi malit pala ako, parang yung mga tita ko, sinasabi nila na magaling ako kumanta. Okay. Pero syempre ako hindi ko masabi na, uy, parang okay, kakanta na ako kasi magaling ako. Kasi hindi ko alam talaga kung magaling ba ako or hindi. Oo. Parang hindi ko maano talaga kung ano. Ang alam ko lang talaga dati, magaling ako sumayaw. Oo, yun nga. Yun. Kasi Pero yung sa pagkanta, wala, parang hindi ko siya Pero kumakanta ako simula nung so bata pa ako. what made you decided na from dancing, kasi yun ang pinaka mo, decided na, The Voice ako. Instead na sumali ka sa Ganito yan. Showtime dati ng mga di ba? Sayaw-sayaw. Umuwi ako ng Jensen noon, 2013. Tapos pumunta akong mall. Veranza. Oo, may Veranza na nun eh. So, may nakita lang akong pumipila. Mahabang pila. Tanong ako doon, uy, sino ba yung tinanong? Basta, tao. Hindi ko na maalala. Basta sabi ko, anong pila to? Sabi niya, The Voice daw, audition. Sakto, may dala ko ukulele nun. Sabi ko, So tumutugtog ka na rin dati pa? Oo, grade 2 pa lang ako. Niregaluhan ako ng daddy ko ng gitara. Ah, okay. So, pero hindi pa ako marunong nun. Parang natuto ako mag-gitara talaga, siguro high school na ako. Okay. Pero lagi na akong mahawak ng mga instruments kasi yung daddy ko tumutugtog din. Ah, okay. Oo. Then, tinanong mo yung Ayun, tinanong ko yung The Voice daw. kung anong pila. Sabi niya, The Voice. Sige, pila ako, may ukulele ako eh. So, pumila ako. Ako nun eh, 6,000 plus na, ang tawag dyan, yung audition ni, Grabe. tawag sa Basta yun, nag-audition. Yun, nag-audition. Ganito na yung pormahan mo nun. May mga tattoo ka na. May mga Tapos, tattoo na ako nun. astigin na yung pormahan mo. Ganito na yung Pero wala pa akong mga tattoo sa mukha nun. Parang bad boy na talaga. Tapos, Bad boy. yung kilele dala mo. Lagi kasi everyday ako nasa mall eh. May dala akong ukulele talaga. Cute mo ha? Naman. And then Cute next, tayo. pag 6,000? Pang 6,000 plus yun. 6,700 something. Okay. Si pila ko. Grabe yun. Ang haba ng pila. Ang tagal. Tapos nung ako pinakanta ako ng 5 kanta. Kaya kumanta ako nun. May stage, 4 na stages yan yung audition. Una, yung pipila kayo na marami kayo. Tapos, may matatanggal doon. Second stage, kukonti na lang kayo. Third stage, mas konti. Tapos sa 4th stage, 15 na lang kayo matitira. Yun na yung may camera. Parang titignan na yung register niya sa camera kung okay ba sa camera to, ganun ganyan. Andun si Direk Lauren Jogi. Siya yung titingin talaga. So ayun, fast forward, umabot ako dun sa 4th stage na 15 na lang kami natira dito sa Tapos, ayun, pinakanta kami sa camera. Isang kanta na lang yun. Tapos, sabi ni Direk na, okay, yung tatawagin kong number, siya yung parang tatawagan namin para may chance na makapunta sa blind auditions. Ayun na, kinakabahan na kaming lahat doon. 15 na lang kayo? 15 na lang kami. Nasa kami noon, sa tabi ng CR, ng Veranza. 15 na. Tapos kinakabahan na kami. Siyempre, tinginan sa mga numbers. Nung sinabi na ni Direk yung number, tinginan lahat. Tinakpan ko yung number ko. Kasi alam ko, number ko yun eh. Tinakpan ko, tapos pumunta ako sa corner. Umupo lang ako doon. Silang lahat doon, sino yun? Sino yung tinawag? Hindi nila nakita, nasa corner lang ako eh. Kasi kumakanta lang ako doon, nag-ukulele. Kinakabahan ako eh. So para mawala yung kaba ko or yung kasi ako pag nagagalit ako or parang kinakabahan ako or kumakanta ako, nawawala yung galit, yung kaba, nawawala. So ayun, yung ginawa ko, pumunta ako sa corner, tapos kumanta lang ako doon, tapos tinginan lahat. Tinignan nila yung number ko. Ayun pala, ako pala yung nakuha. As ayun, congratulate sila sa akin. Sana. Magkakilala rin kami yung mga mga musicians din sa Jensen eh, magkakakilala rin kami. So kinongrats nila ako. After noon, sabi ng mga taga-ABS, tatawagan na lang daw ako. Okay, sige. Tapos, ilang months na yung lumipas, hindi pa ako tinawagan. Sabi ko, baka wala na yun. Baka hindi ako napili. Kasi sabi naman nila na may chance lang na masali sa blind audition. So, ilang months, 4 months ata bago sila tumawag ulit. Tapos tumawag sila, saktong death anniversary ng lola ko. Nasa kami, nasa sementeryo.
So tumawag, sabi ko, hello, sino to? Hello, this is from the Voice of the Philippines. Tapos ano ba, sabi nila na bawal sabihin. Kahit kanino, kahit sa family, bawal daw sabihin na ako yung na ano. Hindi mo maano yung excitement. Ano to? Sige po, hindi ko sasabihin na. Ako, dahil nga may ADHD, ayun, after ng call, sinabi ko sa lahat. Hindi ko mapigilan eh. Di ba? Ano to? Uy, nakuha ko sa ano. Nakuha ko sa The Voice. Hindi ko sasabihin, promise. Hindi ko sasabihin. Voice pala ako lang ko. Nakuha ko. Yun, akala ko wala na. Pero ayun, saktong death anniversary ng lola ko tumawag. Sabi ko, wow. Oh, eto na yun. Eto na yun. Parang, kasi nag-decide din ako na hindi na babalik sa Manila. Kasi parang, wala rin nangyayari sa akin dun eh. 2009, 2000, Oo, yung nagda-dance pad, 11, 12, 5 years ako, walang nangyari sa akin doon. Kaibang trip yun, ah. Tapos dito, sabi ko, parang, baka ito na yung break. Parang gano'n. Breakthrough mo na. Yeah, baka ito na yung break, di ba? Sige, natin to, grab natin to. So yun, balik ako Manila, blind auditions, gano'n. Tapos, pagdating doon, sa blind audition, sabi ko, okay na ako kahit hindi ako maikutan ng coach. Kasi, malaking achievement na to, na napili ako sa 7,000 plus na nag-audition, di ba? Napili ako. Jensen pa lang yun. Jensen. Hindi pa kasama yung ibang cities. Parang may ano din doon eh, may mga taga Davao, Marbel. Halo-halo na. Nagsidagsaan na. Yes. Tapos ayun, sabi ko kahit hindi na maikutan, okay na ako. At least na-experience ko yung ganito. Na napili ako sa 7,000 plus na nag-audition, di ba? Okay na ako dito. Ayun, bigla umikot si Bamboo. Grabe, astig. Kasi nung nasa pila ako, tapos syempre maririnig mo yung kumakanta sa stage. Ang gagaling. Professional talaga. As in, mga singers talaga. Ako, hindi naman ako singer. First time ko yun. First time ko kumanta sa harap ng mga tao. Kasi, di ba, from dancing, biglang kumanta. Di ba, wala ako experience sa pagkanta. Basta, ayun, biglang, sige, go, kanta tayo. Tapos, ayun na, parang, nung naikutan ako ni Bamboo, sabi ko, wow, ano na to, parang, totoo na pala talaga. Totoo na to, man. Parang, hindi ako makapaniwala. Basta, nung pag-ikot ni Bamboo, nagulat ako nun. Wow! Ba't kaya umikot mo? Ganun ka? Tinuro ko pa si Bamboo. Gumanon pa ako nun eh. So yun, basta after nung The Voice, may kumuha sa akin, may nag-manage sa akin. Tapos dun na nag-start yung loop ng buhay ko. May loop yung buhay ko eh. Loop? Loop. Uy, okay yun ah. Yeah. Gusto ko yung topic na to ah. Loop. Yeah, may loop What do you mean by loop? Paulit-ulit lang na nangyayari. Na parang hindi ako makatakas sa loop na yun. Kung sa ano pa, matrix eh, no? Parang ganon, Hindi ka So after nung The Voice, sige, muna natin. Ano yung nangyayari? Bakit mo nasabing paulit-ulit na lang yung situation? Okay. Wala bang progress? Wala ka bang nakikitang growth? may progress, may growth, kaso bumabalik din, bumabagsak din agad. Pagka dumating na ako dito sa parang eto na yun, eto na. Parang isang tulog na lang makukuha ko na yung gusto ko. Parang tapos after niya kinabukasan biglang may mangyayaring hindi maganda or hindi talaga maganda. Hindi talaga maganda. Ang dami kasi ganito yan. After ng The Voice, okay na, may kumuha sa akin. Okay na yung career ko eh. Dami kong shows. Tapos nung palakas na yung ano ko talaga. As in, parang nakikilala na yung Shano Kendo. Biglang nasunog yung bahay namin dito sa Jensan. So, nung una, parang wala lang sa akin yung kasi first time siya nangyari. So, nasunog yung bahay. Sabi ko, sige, uwi muna akong Jensan. Umuwi ako. Inasikaso ko yung sila, mga family ko. Nanghingi ako ng tulong sa Manila. Nagpadala rin naman sila ng tulong, mga damit. May ano rin, may nag-concert for Akos din yung The Voice noon. Para sa ano nga na, nasunugan. Tapos, ayun, after nun, sabi ko, sige, balik na ako Manila kasi may mga ano pa ako dun eh, may mga shows pa. So, bumalik ako. After nun, pagbalik ko, okay na naman yung ano, yung parang career, naging okay naman. Mabilis yung progress talaga. Nakikita ko talaga na wow, eto na naman. Madaming projects. Kahit may nawala, 'di ba? Eto na may dumadating na naman na blessings, maraming projects. Ito nung sunog dun ko nakilala sila Basilio, Crazy Mix, mga rappers. Mga malalakas na rappers 'yan, 'di ba? Sila flip top din. Yes, sila Sisa, ayun, dun ko sila nakilala. Gumawa kami ng mga kanta, ako yung chorus, sila yung rap, gano'n.
Tapos may mall tour na kami dapat. Ano yun, parang 1 week na lang preparation, mall tour na namin. Pero, before nung mall tour, na-stroke yung mama ko. Ano gagawin ko? Grabe, no? Diba? Ano gagawin ko? Mag-mall tour ako. Sabi ko, hindi, unahin ko yung mama ko. Emotional ka eh. Oo, wala akong ano. Parang di ko alam kung anong gagawin ko. Paano yung mall tour? Sabi nung manager ko, paano yung mall tour? May nakaano na tayo. Sabi ko, hindi, unahin ko yung mama ko. Wala akong pakialam sa mall tour. Kasi yung mama ko na-stroke. Kailangan ako doon. So, umuwi ako. Nagalit sa akin yung manager ko. Nagalit sa akin. Pero, syempre ako, first time nangyari yun. First time na-stroke si mama. Hindi ko alam gagawin ko. Nasa Manila ako. Tapos, sino yung inaasahan nila dito? Ako lang. Umuwi talaga ako noon. Tapos, ayun, pag uwi ko, pinalagaan, ayun na, parang nagstay muna ako sa Jensan. Syempre, nag-recover si mama. Si mga tita ko rin. Sabi na, huwag ka nang bumalik din sa Manila. Wala namang nangyayari sa'yo doon. Yun din yung hindi alam ng mga tita ko na may nangyayari. Oo. Di ba may nangyayari? Mabilis yung progress. Mabilis yung progress ko doon. Kaso nga lang, may mga nangyayari lang din talaga na hindi ko rin hindi ko... Parang tinitest ka, no? Parang ganun, parang tinitest ako. So, ayun, sabi ng mga tita ko, huwag ka nang bumalik sa Manila. Walang nangyayari sa'yo. Sabi, sige, okay lang. Dito muna ako sa Jensan. Dito muna ako kina mama, ganun. So, nung nasa Jensan ako, may mga tumatawag sa akin, mga offers na tulad nung kay Nadine tsaka kay James Reid na series nila nun. Basta may series sila dati. Nadine tsaka ako rin James eh. May series sila dati na... Ikaw ang kakanta? Hindi. Ako yung magiging best friend ni James Reid doon. Magiging artista ka rin pala dati? Sana. Kasi yung best friend niya is tumutugtog sa bar. Ako yung tinawagan ni Yung parang yung concept, yung parang karakter mo doon. Oo. So ako, tinawagan ako. Sabi ng mga tita ko, kanong bumalik sa Manila, walang nangyayari sa'yo doon. Tinanggihan ko. Talaga? Tinanggihan ko na. Ay, sige, pag-isipan ko muna, bla 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 bla. So, tinanggihan ko, nag-stay muna ako sa Jensan. Tapos nung parang na-feel ko na naman na parang wala talaga, hindi ko mahanap sarili ko sa Jensan. Parang ang hirap dito sa Jensan, ang hirap mag-stay sa Jensan na parang wala akong magawa, 'di ba? Boring, parang ganun, boring, wala akong. So, ayun, sabi ko, balik muna ako Manila. May offer sa akin na ganito. Kasi nung time na yun, may nag-offer ulit sa akin na magma-manage sa akin. So, bumalik ako doon. Sabi ko, sige, tignan ko muna kung baka ito na yung baka may mangyari na maganda, ganun. Pagbalik ko doon, okay pa rin yung nangyari. Parang, parang tag dito. Basta tuloy-tuloy yung progress, paangat ng paangat. As in, wala akong nafe-feel na pababa. As in, paangat ng paangat yung progress ko doon. Hanggang sa, ito na naman, pag nandun na talaga ako sa may nangyayari, after noon na parang sabi ko, yes, ito na. Parang, tapos na yung mga problema, ito na talaga, kaya ko nang iyan yung family ko, ito na yun. Biglang na-stroke yung daddy ko na naman. Siya naman. Okay, uwi na naman akong Jensan. Basta ganun yung nangyayari pa ulit-ulit. Loop talaga. Pagka, may nakapagsabi din sa akin nun na parang, hindi ko kilala. Nag-message lang sa akin, Sean, napansin ko lang na pagka parang may na-achieve ka na biglang bumabagsak ka ulit. Nawawala ulit. Nawawala ulit. So, anong explanation niya? Wala naman. Wala rin siyang in-explain sa akin. Basta bigla na lang niyang sinabi sa akin yun. Parang realization lang sa'yo din? Parang biglang... Naisip ko rin na, parang paulit-ulit yung nangyayari na pagka parang maabot ko na yung pangarap ko, biglang may mangyayari na masama. Sa yung time na yun, inisip ko na baka hindi talaga para sa akin yung music. Oo, kasi syempre music yung pinupunta ko dun di ba? Sa music. Tapos, pagka andun na ako sa malapit na sa tuktok, biglang may ibabato sa akin na pagsubok, Uy, naisip ko doon na parang okay, baka hindi talaga para sa akin yung music. Sabi ko, stop muna ako. So, ayun, stop ako sa music, nag-tattoo ako, ganun. Kaya naging tattoo artist ka. Yes, kaya naging tattoo artist ako kasi parang, okay, dito na magpo-focus. Stop na muna sa music. Mayroon akong kaibigan na, share ko lang meron akong kaibigan na nagsabi sa akin na kapag ang isang bagay, lalo kang nahihirapan sa isang bagay, pinupurso mo siya, tapos parang may magandang nangyayari, tapos nawawala ulit. Ganun, parang yung sinabi mo kanina, Lalo. Iti-test kasi daw ng universe hanggang saan yung talagang willingness mo na ma-achieve yung isang bagay na yun. Kung talagang deserve mo talaga yung achievement na yun o hindi. May ganun daw talaga. Naging tattoo artist ka na. Tapos, ano yung nagpabalik sa'yo? Yun, tama. Good question. Ano nagpabalik sa'yo? Walang nag-ano sa akin na bumalik sa music. Parang tinatawag lang talaga ako ng music. It's very nice. Hindi ko siya ma-explain pero parang sa lahat ng bagay na ginagawa ko, ang dami kong ginagawa. Nag-skimboard ako, surfing, Dancer pa. Dancer, sumasayaw.
tattoo. Tapos, marami pa. May isang festival dito sa Jensen na ako gumawa nung ng mga costume ng yung fashion show. Ako yung designer. Talaga? Yes, Fashion designer ka ba? Ako nag-design, ako gumawa mismo ng mga costume. Ako din nag-makeup dun sa mga models. Marami akong ginagawa talaga, marami akong mga ginagawa sa buhay. Pero isa lang talaga yung parang tinatawag ako na balik ka dito. Yun yung music. Pilit ko siyang iniiwasan pero di ko alam kung bakit parang may isang moment ba sa'yo na parang biglang ang lalim ng inisip mo, tapos biglang nanindig balahibo mo ulit, tapos parang ito yung gusto ko, music tinatawag lagi Merong nangyayari moment sa akin yan. Ninindig balahibo ngayon, bro. Grabe, bro! Goosebumps tayo, man! Goosebumps! As in, Lagi I feel you, bro. Lagi nangyayari sa akin yan na parang ganun. Kasama siya sa loop eh. Oo, kasama siya. Tapos hanggang yung recent lang pandemic, hanggang doon, as in, pabalik-balik talaga yung mga nangyayari. Before pandemic, medyo okay na ako sa Manila eh. Medyo lumakas ako kasi maraming mga shows, mga concerts. Kasi malakas ako sa social media. Ikaw lang yun nag-idea nun, no? Social media ko ilagay mo na lahat. Ako lang. Idea mo na yun. Oo. So, nung pandemic, Yun na, medyo na umiingay ka na ulit sa music. hindi pa. Nawala ako nung pandemic. Nawala ka na naman ulit nun. Before pandemic pa lang kasi, medyo nag-stop din ako. Yun na yun. Next Oo, nag-stop. Ako sa social media, ako parang biglang susulpot, tapos mawawala, tapos babalik, tapos mawawala. As an artist, actually parang nakikita ko bilang artist, no? Sometimes hindi naman talaga na natin gusto yung fame or money lang eh. Tama. We after for something, yung parang acceptance. Yes. Can you please accept us na ito kami eh? Di ba? Oo, Sometimes tama, ganong tama, feeling. Yun tama. lang naman Yes, hinahanap natin minsan eh. Actually ako, basta hindi ko iniisip talaga na yung paggawa ko ng video is dahil sa fame para sumikat or Gumagawa ko ng video talaga para mailabas ko lang yung To express. to express lang. You're an expressive person. Oo. No? Ano yung nagpa-boom sa'yo ulit sa social media? 2016 yon. Start ako noon, pinakaunang video na in-upload ko nag-viral agad. Ano yun? Tulad mo. Tulad mo. Ang isang katulad mo. Pabebe. Pabebe. Basta yung time na yung pabebe pa ako kumanta nun eh. Yun mga usoy. Yung mga uso. Tapos yun, tuloy-tuloy yun, ilang years yun. Tapos biglang nangyari na yung loop nga. Yun na. Nag-stop ako kasi yung pandemic, tinamaan ng COVID yung daddy ko. Siya naman ulit. Uwi ako Jensen. Siyempre, wala na, ubos pera. Sabi ko, paano to? So ginawa ko, parang farming. Mag-farming na lang tayo. Yung music, stop na talaga yun. So ayun na, okay na yung farming, okay na lahat. Dumadami na yung mga alaga namin. Biglang may tumawag sa akin. Pandemic pa yun, may tumawag sa akin na, nag-chat pala. Man, kamusta? Di ko kilala yun. Really? Man, kamusta? Sir, okay lang naman, sir. Bakit po? Kunin kita sa kasal ko. Ikaw kumanta sa kasal ko. Sabi ko sa asawa ko, ayaw kumanta. Yung mga alaga natin dito. Paano to? Hindi ko siya na-replyan muna. Mga 2 days siguro, nag-decide muna kami. So hanggang sa nag-end up kami sa decision na parang, okay, try ko muna to. Last na lang talaga. Kung hindi pa rin mag-work, replyan ko. Sige, sir, sige po, ganito, ganyan. So nag-ano kami about sa price, gano'n. Sabi niya, magkano? Hindi ko alam. Ikaw na lang bahala. Basta sir, pupunta ako dyan, kakantahan ko yung kasal nyo. So pinadala niya ako ng plane ticket agad. Pinadala ako 10K. Sabi, sir, sobra to. Sige, allowance mo yan. A day before ako lumipad pa Manila, lahat ng alaga ko binenta ko. Walang mag-aalaga eh. Iyak yung asawa ko ngayon. As in, isang araw lang ubos lahat. Kasi, Risk din yun, no? Risk din. Kasi magkano din yung investment namin dun. Malaki-laki din. Mahal yung mga manok eh. Heritage chicken. Lipad ako Manila. Ang hindi ko alam, yun na yung yun na yung parang may change talaga sa Really? yung tao na yun pala, parang siyang angel eh. Pagpunta ko doon, hindi ko alam, ganun pala kayaman. As in, sobrang yaman. As in? Sobra. Pagdating ko doon, binigyan agad ako ng pera. Man, pangkain mo yan. Iko, laki naman na ito, sir. Hindi, okay lang. Sige na. Doon ka na tumira sa isang kondo ko. Wow. Everyday kasi pinapapunta ako sa bahay nila. Everyday din ako binibigyan ng pera. Man, baka wala ka ng pagkain doon sa kondo. Ito, Tapos everyday binibigyan sa akin 10K. Hindi, may pera pa ako. Binigyan mo ako kapon. Hindi, okay na. Sa'yo yan. Pangkain mo yan. Pang-load mo ko. Ikaw bahala. Sir, grabe naman to. Hindi, okay na yan. Sa'yo yan, man. Sabi niya. Grabe naman. Bakit siya ganito? Every time na
naboboard siya, man, bored ako, ano gusto mo? Bili tayo. Punta kami mall. Doon na kompleto yung recording equipment ko. Lahat ng gamit ko, binilan niya ako. Siguro, 500,000 yung nabili niya. Ang bait, no? Sobra. And doon, parang hindi ko pa rin maisip, bakit siya ganito sa akin? Isang gabi, nag-inuman kami. Doon niya sinabi na, nakita niya daw sa akin, totoong tao to. Totoong tao ka, nakita ko sa video mo. And deserve mong tulungan, sabi niya. Halos every minute, nagpapasalamat ako sa kanya kasi hindi naman kami magkakilala, pero Rare yun, ha? Mga ganyang... sobrang rare, no? Rare ng Sobrang mga ganyang rare, klaseng tao, ha? So ayun, sabi niya, sige, tutulungan kita. Kahit anong kailangan mo, sabihan mo ako. So yun, ilang days na lang, kasal na nila. Hindi natuloy yung kasal nila. What? Kasi may nangyari na, basta may nangyari. Pero, binigyan niya pa rin ako ng TF. Sabi ko, man, hindi naman natuloy yung kasal. Hindi, man, allowance mo, pag uwi mong Jensan, sa'yo yan. Ang buti niyang tao, no? Sobra. First time ko nakahawak ng ganito kakapal na pera nun. Yun yung binigay niya sa akin. Oh, TF. Uy, man, ano to? TF? TF mo yan. Hindi naman natuloy yung kasal mo. Hindi, sa next na lang, pag natuloy yung kasal, ikaw pa rin yung kakanta, sabi niya sa akin. Pero hanggang ngayon, wala, hindi pa natuloy. Hindi pa natutuloy yung kasal. Pero alam ko naman na matutuloy yan. Matutuloy yung kasal nila. In that case, you can say na parang nafe-feel mo na ngayon na yung music is para sa'yo talaga. Kahit paano ba? Kahit paano, dahil sa nangyari na yon, medyo na-feel ko na, wow. May value. May value ka. Grabe pala yung naabot ko sa, grabe pala yung naabot ng ng music ko. Parang may ganitong tao. Tagus eh. Actually, yung mga kanta mo, bro, tagus talaga sa tao eh. Alam mo yung mga comments, nakikita mo talaga na ramdam nila yung emotion na ganyan. Yan din yung ngayon, yung kaibahan nung Sean noon and Sean ngayon. Wow. Kasi yung Sean noon na nag-uumpisa pa lang sa pagkanta, lagi ko nababasa ng mga comments is, wow bro, ang ganda ng boses mo. Ngayon, iba na yung... Ngayon, yung mga nababasa ko, ang sarap pakinggan. Wow, damang-dama ko yung kanta. Ganito pala yung kanta. Ito pala yung meaning ng kanta. True. Diba? Ganun na yung mga comments. Wow, iba, diba? Parang, lagi kasi may nagtatanong sa akin kung paano daw kumanta ng ganito kaganda. Sinasabi ko, hindi naman maganda yung boses ko or ano. Kailangan talaga mapa-feel mo sa tao kung ano yung totoong mensahe ng kanta. Kailangan ma-channel mo sa mga tao yung message ng kanta. Kailangan maramdaman ng mga tao para mas iba kasi yung tenga sa puso, 'di ba? Yung tenga sasabihin, wow, okay, ang ganda ng voice quality mo. Pero pag yung puso yung tinamaan, iba. Wala nang masabi yung tao, matutulala na lang. Eto pa, pag may mga gigs ako dati, lagi kong iniisip, papalakpak yung mga tao. Pag tahimik yung mga tao, parang nahihiya ako na parang, ay, baka hindi ako magaling kasi walang pumalakpak, di ba? So, kailangan talaga dati, pag kumakanta ako, dapat may pumalakpak. Pero ngayon, pag kumakanta ako, nakapikit lang din ako ngayon eh. Pag kumakanta ako, tahimik yung yung audience. Yung audience tahimik, alam ko na kung ano yung nangyayari. Nakatulala na lahat yan. Ganun. Ramdam nila eh, no? Biglang. Slow clap to loud clap. Ganon. So, parang para sa akin, hindi na importante yung palakpak ng mga tao. Importante lang nakikita ko na may connections. May connection. Nararamdaman ko rin eh, na connected ako sa mga tao. Isa rin ba yun sa dahilan kung bakit lagi kang nakapaa? Yes. Connection? Yes. Wow. Kasi nung dati, nakasapatos, ganon, parang iba yung feeling eh. Parang wala, hindi mo ramdam eh. Pero nung sinubukan ko yung yung nakapaa. Ramdam mo lahat talaga, yung mga tao, yung energy ng mga tao, lahat, yung mga players mo, lahat ramdam mo. Iba yung pumapasok na energy. O iba yung talaga. Kaya mas mas ganado ka pag sa stage. Mas ganado, Iba rin yung galawan mo dati sa ngayon eh, no? Iba. Mas ka ngayon, mas may energy talaga. Lalo na pagka yung live talaga sa stage ganun. Kasi wala akong mga videos eh, kukunti lang yung videos ko na live performance. Puro yung cover sa YouTube, ganun. Iba yung galaw sa stage talaga. Iba kasi pag may mga tao talaga eh. Parang nag-share yung yung energy nyo. Parang ang lakas, parang super saiyan ka sa stage eh. Iba yung, eto siya, kasama mo. First time niya ako nakita sa stage, kumanta ng live. Bina-video ko siya eh. Hindi maayos yung video. Natulala daw siya, hindi niya alam. For you, what is life? This kind of series, ito kasi, kanya-kanyang trip eh. Kung ano yung trip ng buhay, yun yung gusto ko kasi. Gusto ko kasi malaman yung mga trip ng bawat tao. Yan, ito yung trip mo sa buhay mo. Now, for you, what is life? Para sa akin yung life, parang happiness. Kailangan mo lang maging masaya.
Kahit ano man yung ginagawa mo, kung masaya ka, man, that's life. Wow, Oo. I felt that. Kahit yung kinakain mo dito, tuyo or mga gulay-gulay lang sa tabi. Pero masaya ka, nasasarapan ka sa kinakain mo, life yun, man. Yun Very yung life. nice, very Diba? nice, bro. Oo. Kasi yung iba kasi, para sa kanila yung life, man. Eto, may magandang Extravagant. kotse ako, Yan ang lahat. laki ng bahay ko. Hindi natin kailangan sa buhay yun. Di ba? Para sa akin lang naman yun, di ba? Iba-iba naman tayo, iba-iba naman yung mga tao. Pero para sa akin talaga yung totoong meaning ng life is, yung masaya ka sa ginagawa mo or sa kung ano yung meron ka, masaya ka, men. Yun na yung life, men. That's life. Anong advice mo, bro, sa mga kabataan na gustong i-pursue yung music? Yun. Okay. Eto, importante to. Lalo na sa generation ngayon. Dumadami yung mga gustong pasukin yung music. Wala naman sa puso nila yung music talaga, pero gustong pasukin kasi mabilis makilala sa music, di ba? Medyo mabilis yung pera. Siyempre, pag nakilala ka, kasunod nun, pera. Mga kabataan ngayon is kailangan nila ng ganitong gadget, kailangan ng computer na ganito para maganda yung quality ng music nila. Para sa akin, hindi natin kailangan yun, men. Yung mga recording equipment na magaganda, hindi natin kailangan yon. Nag-start ako dati, cellphone lang. Wala akong microphone, wala lahat. As in, cellphone lang. Yung camera ng cellphone and yung microphone ng cellphone, yun na yun. And okay naman, nakilala naman, di ba? So ngayon, marami kasi ako na nakikita, comments. Idol, ano yung gamit mong microphone? Idol, ano yung gamit mong gitara? Ang ganda ng tunog, ang ganda ng quality ng microphone mo. Idol, yung audio interface mo ganito. Lahat tayo, may cellphone tayo. Kung ano yung nasa inyo, yun muna yung gamitin nyo. Huwag muna kayong mag-ano dun sa magandang gamit, mamahaling gamit. Kasi wala naman sa gamit yan, men. Di ba? Nasa gumagamit yan. True. Di ba? Kasi ako, kahit ngayon, may in-upload akong cover ngayon na pinaka-latest upload ko na cover. Ang gamit ko ng cellphone lang. Hindi natin kailangan ng mga mahal na gamit or mga magagandang gadgets or para mag-start sa gusto nating umpisahan. Hindi lang sa music, di ba? Sa lahat. Sa lahat. Kung ano yung nasa atin, i-maximize natin yung gamit yan, men. Kung pwedeng gamitin natin. And pagka kumikita na tayo konti, mag-upgrade na lang tayo na mag-upgrade, di ba? True. Thank you very much, bro, sa time. And Thank I know, you. ang dami pa nating gusto pag-usapan sana kaso wala na tayong Okay, lighting wala and na everything. ilaw Once again, this is Sean. Woo! Bye!